Madilim ang paligid ng maliit na apartment ni Carla. Sa labas, walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Humahalik sa mga bintanang nababalutan ng manipis na hamog. Ang tunog ng patak nito ay parang orasan na nagbibilang ng mga sandaling hindi niya maramdaman. Hindi siya natutulog. Hindi siya kailanman natutulog. Nakaupo siya sa harap ng kanyang lamesa. Isang kupas na kahoy na may mga piklat ng tinta at gasgas ng mga taon. Nakakalat ang mga papel na puno ng kanyang pagsusulat, mga ideya, mga kwento, mga pangungusap na tila walang katapusan. Ang ilaw ng lampara sa kanyang tabi ay nagbibigay ng kaunting liwanag, sapat lamang upang makita niya ang kanyang sinusulat. Sa tabi ng kanyang laptop ay may tasa ng malamig na kape na hindi niya naubos kanina pa. Amoy nito ang nananatili sa hangin, humahalo sa amoy ng lumang papel. 3 buwan na mula noong huli siyang nakaramdam ng antok. Noong una, inakala niyang ito'y simpleng insomnia lamang, dala ng stress at dami ng trabaho bilang manunulat. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi na ito normal, hindi siya napapagod, hindi siya nanghihina. Ang kanyang utak ay parang makina na laging umaandar, laging gising, laging nag-iisip. Sa simula na inakala niyang biyaya ito, ang dami niyang nagagawa. Walang oras na nasasayang. Ngunit habang tumatagal, parang may bumubulong sa kanya sa dilim. Mga tunog na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya masabi kung ito'y bunga ng pagod na hindi niya nararamdaman o kung may ibang dahilan. Isang madaling araw, habang sinusubukan niyang tapusin ang isang kwento, napahinto si Carla. Narinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng kanyang pintuan. Mabigat, mabagal. Tumigil ito sa tapat ng kanyang apartment. Tumingala siya mula sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pinto. Sa likod nito, tila may presensya. Hindi niya alam kung tao o kung ano. May tao ba dyan? Tanong niya. Ang tinig niya ay bahagyang nanginginig. Wala siyang sagot na narinig, ngunit naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa pagsusulat, pilit na hindi inaalintana ang narinig. Ngunit sa likod ng kanyang isip, ang tunog ng yabag ay parang nakaukit na sa kanyang pandinig. Hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa gabing iyon. Kinabukasan, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Mia, dala ang ilang groceries. Carla, ano na, hindi ka ba talaga natutulog? Mukha ka ng multo. Biro nito ngunit may halong pag-aalala sa tono. Ngumiti si Carla, pilit na itinatago ang pagkabahala. Okay lang ako, ang dami ko ngang natatapos na trabaho eh. Wala akong reklamo. Pero Carla, hindi normal yan. Seryoso, baka kailangan mo nang magpatingin. Baka may problema ka na sa isip o katawan mo. Napabuntong hininga siya. Alam niyang tama si Mia. Kaya matapos ang mahabang diskusyon, napapayag siyang pumunta sa isang sleep specialist na inirekomenda nito. Doon niya nakilala si Dr. Luis, isang lalaking nasa mid-40s. Kalmado ang boses at may malalim na mga mata na parang laging nagmamasid. Carla, hindi ka natutulog sa loob ng 3 buwan? Tanong ni Dr. Luis matapos niyang ikwento ang kanyang kalagayan. At hindi ka man lang nakakaramdam ng pagod? Tumango siya. Oo, pero nakakaramdam ako ng ibang bagay. Parang may mga bagay akong naririnig, nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Tinitigan siya ni Dr. Luis. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang umikot sa ballpen na hawak niya. May trauma ka bang naranasan kamakailan o kahit noong bata ka pa? Napaisip si Carla. Sa totoo lang, hindi niya maalala. Parang may bahagi ng kanyang alaala na tinakpan ng makapal na ulap. Hindi ko sure, parang wala naman. Ang utak ng tao ay komplikado, paliwanag ni Dr. Luis. Minsan,
Ang mga bagay na hindi natin maalala ay nagiging sanhi ng mga sintomas na hindi natin maipaliwanag. Pero may mga test tayong puwedeng gawin para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit habang pinag-uusapan nila ito, naramdaman ni Carla ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya, ngunit wala namang tao sa likod niya. Napansin ito ni Dr. Luis. "Okey ka lang ba?" "Oo, siguro," sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito tunay yung BPO, totoo. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mas lumala ang pakiramdam niya. Habang nakaupo siya sa kanyang lamesa, narinig niyang muli ang mga yabag sa labas ng kanyang pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito tila mas malapit, mas malinaw. Hindi niya alam kung magpapanggap siyang walang naririnig o kung bubuksan ang pinto. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas, ang bawat patak ay parang martilyo na humahampas sa kanyang bintana. Ang amoy ng basang lupa ay unti-unting pumuno sa hangin, ngunit may ibang amoy siyang naamoy, parang nasusunog na papel. Napalingon siya sa kanyang mga sinusulat, ngunit wala namang apoy. Gayunpaman, naramdaman niya ang init sa kanyang paligid na tila nagmumula sa wala. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang utak ay parang sumasabog sa dami ng iniisip. Ang mga yabag ay nagpatuloy at sa pagkakataong ito, may narinig siyang boses na bumubulong sa dilim. "Carla!" Napatayo siya. Ang kanyang puso ay tila tumitibok sa kanyang lalamunan. "Sino ka?" sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan at ang boses na parang nagmumula sa loob ng kanyang ulo. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ang kawalan ko ba ng tulog ang dahilan ng lahat ng ito? O may ibang bagay na nagpapakita sa akin ng mga bagay na hindi ko maintindihan? Tumingin siya sa salamin sa kanyang dingding. Sa refleksyon niya, parang may aninong nakatayo sa likod niya. Ngunit paglingon niya, wala namang tao. Madilim ang silid ni Carla. Nasa sulok ng kanyang mesa, puno ng papel na may mga sulat kamay na tila mga pahina ng isang nobela. Ang mga bintana ng kanyang maliit na apartment ay basang-basa ng ulan na dumadaloy sa salamin, nag-iiwan ng malamlam na mga guhit sa likod ng kurtina. Sa labas, ang tunog ng patak ng ulan ay tila umaawit ng isang malungkot na awitin, habang sa loob, ang orasan sa dingding ay bumibilang ng mga segundo. Ang tunog nito ay parang hampas ng martilyo sa kanyang utak. Si Carla, 32 na anyos, ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang mga mata ay nakapako sa isang blankong pahina ng papel. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling natulog. Isang linggo, dalawa. Ang ideya ng pagtulog ay tila isang bagay na matagal nang nawala, tulad ng isang alaala na hindi na maabot. Sa halip, ang kanyang utak ay patuloy na gumagana, walang tigil, na parang isang makina na hindi marunong huminto. Sa kabila ng pagod na nararamdaman ng kanyang katawan, ang kanyang isip ay nananatiling alerto, puno ng mga imahe, mga salita, mga pangyayari na hindi niya maipaliwanag. Umalingaw-ngaw ang tunog ng telepono sa tabi ng mesa. Maikli, ngunit matalim. Napapitlag si Carla. Ang kanyang kamay ay mabilis na dumampot sa telepono. Sa kabilang linya, narinig niya ang tinig ni Dr. Luis, ang sleep specialist na nakilala niya isang linggo ang nakalipas. "Carla, kumusta ka? May progress ba tayo?" tanong ni Dr. Luis. Ang boses nito ay malalim ngunit may halong pag-aalala. "Hindi pa rin ako natutulog, Dok, pero may mga bagay akong naririnig," sagot ni Carla. Ang boses niya ay mababa, halos pabulong. "Naririnig? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Dr. Luis. Ang tono nito'y tila nagiging mas seryoso. "Sa gabi, sa pagitan ng katahimikan, may bumubulong. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero naririnig ko sila. Mga boses, mga kwento. Parang parang
Hindi sila akin, sagot ni Carla, ang kanyang mga mata ay napatingin sa madilim na sulok ng silid. Sa kabila ng linya, narinig ni Carla ang malalim na buntong hininga ni Dr. Luis. Carla, maaaring epekto ito ng iyong kawalan ng tulog. Ang utak mo ay maaaring nagkakaroon ng delusyon dahil sa matinding pagod. Kailangan nating magpatuloy sa pagsusuri. Ngunit hindi sumagot si Carla. Sa halip, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang likuran kahit sarado ang lahat ng kabintana. Ang kanyang balat ay nagtaas ng balahibo at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang tumingin sa isang sulok ng silid. Isang sulok na tila mas madilim kaysa sa iba. Dok, nararamdaman ko sila. Bulong ni Carla, halos hindi marinig. Carla, kailangan mo nang magpahinga. Kung hindi mo kaya, magpapadala ko ng gamot para sa iyo. Hindi ito normal, sagot ni Dr. Luis. Ang boses nito ay punong-puno ng pagkabahala. Ngunit para kay Carla, ang salitang normal ay matagal nang nawala sa kanyang bokabularyo. Tumayo siya, iniwan ang telepono sa mesa, at dahan-dahang lumapit sa madilim na sulok. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat. Bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang lamig sa kanyang katawan. Sa sulok, sa pagitan ng mga anino, nakita niya ang isang bagay. Isang hugis na hindi niya maipaliwanag. Parang tao, ngunit hindi. Parang anino, ngunit may mata. Carla, bumulong ang hugis. Ang tinig nito ay parang tunog ng basag na salamin. Napaatras no si Carla, ngunit hindi niya magawang tumakbo. Ang kanyang puso ay bumilis. Ang kanyang dibdib ay tila kinukuyom ng hindi maipaliwanag na takot. Ang hugis ay nanatiling nakatingin sa kanya. Hindi gumagalaw, ngunit nagiiwan ng presensya ang napakabigat. Sa labas, ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Ang tunog nito ay parang palakpak ng libu-libong kamay. Sa loob, ang madilim na sulok ay tila parang lumalawak, nilalamon ang liwanag ng silid. Si Carla ay nanatiling nakatayo, hindi sigurado kung ang kanyang nakikita ay bahagi ng kanyang imahinasyon o isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas tunay kaysa sa kanyang sariling realidad. Sa madilim na sulok ng kanyang maliit na apartment sa Maynila, nakaupo si Carla sa harap ng kanyang lamesa. Ang mga papel na puno ng tinta ay nagkalat sa paligid. Ang ilaw mula sa isang lumang desk lamp ay nagtatangkang labanan ang kadiliman. Ngunit tila mas nangingibabaw ang anino sa bawat sulok ng silid. Sa labas, ang ulan ay walang tigil na bumubuhos. Ang tunog nito ay parang mabibigat na hakbang ng isang hindi nakikitang nilalang. Sa loob ng 3 buwan, hindi pa siya natutulog. Hindi niya alam kung paano niya nagagawang manatiling gising. Ang kanyang katawan ay tila hindi naghahanap ng pahinga, ngunit ang kanyang isipan ay may unti-unti ng nagiging isang labirinto ng mga tanong. Hindi ba dapat siyang bumagsak na sa pagod? Ngunit narito siya, patuloy na nagsusulat. Ang tinta ng kanyang panulat ay tila dumadaloy mula sa kalaliman ng kanyang pagkatao. Ang ideya ng kawalan ng tulog ay naging inspirasyon sa kanyang pagsusulat. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang paggapang ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tuwing gabi, sa pagitan ng tunog ng ulan at tiktak ng orasan, may naririnig siyang boses, mahina, halos bulong, ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Carla, yung tawag nito na parang nasa likuran niya lamang. Bigla siyang tumayo. Ang tuhod niya ay nanginginig. Napatingin siya sa salamin na nakasandal sa dingding. Sa kabila ng ilaw ng lampara, ang kanyang refleksyon ay tila mas madilim kaysa sa nararapat. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang sarili niyang mukha sa salamin ay parang may ibang ekspresyon, isang ngiti na hindi niya ginawa. Napaatras siya. Ang malamig na hangin mula sa basang bintana ay dumampi sa kanyang balat at sa kanyang isip.
naramdaman niya ang bigat ng isang presensya na hindi niya makita. Nang sumunod na araw, nagdesisyon siyang magpatingin kay Dr. Luis, isang sleep specialist na kilala sa Maynila. Sa klinika, ang amoy ng antiseptic ay pumuno sa hangin at ang tunog ng mga makina ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng pagkakulong. Si Dr. Luis, isang lalaking may edad na at matalas ang mga mata, ay tinitigan siya ng mabuti. "Hindi ka pa natutulog sa loob ng 3 buwan?" Tanong nito. Halatang hindi makapaniwala, tumango si Carla. "Oo, pero hindi ko ramdam kung pagod. Parang may ibang bagay na nangyayari sa akin. May naririnig ka bang mga boses? Mga imahe na hindi mo maipaliwanag?" Tanong ni Dr. Luis. Ang tono nito'y nagiging mas seryoso. Napatingin si Carla sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang tao na maaaring makaintindi. "Oo, pero hindi ko alam kung totoo o kung gawa lang ng utak ko." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at sinimulan ni Dr. Luis ang mga pagsusuri. Ngunit habang ginagawa ito, naramdaman ni Carla ang kakaibang kilabot sa kanyang paligid. Ang silid ay tila lumalamig at sa gilid ng kanyang paningin may nakita siyang anino na dumaan. Nang bumaling siya, wala naman. "Carla, okay ka lang ba?" Tanong ni Dr. Luis na napansin ang kanyang pag-aalinlangan. "May may nakita akong anino, pero baka pagod lang ako na sagot niya, bagamat alam niyang hindi iyon ang katotohanan. Sa gabing iyon, bumalik siya sa kanyang apartment. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang tunog nito'y tila nagiging mas malalim, mas mabigat. Habang nakaupo siya sa kanyang lamesa, muling narinig niya ang boses. Ngayon, mas malakas na. "Carla, alalahanin mo." Napatingin siya sa mga papel na nakakalat. Isa sa mga pahina ay may sulat na hindi niya natatandaan na ginawa. "Bakit mo iniwan?" Ang nakasulat, ang tinta ay tila sariwa pa. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel at sa likod ng kanyang isipan, naramdaman niya ang bigat ng isang alaala na pilit niyang iniwasan. Ang boses ay muling nagbulong, mas malapit na ngayon. "Alalahanin mo, hindi ka makakatakas." Sa gitna ng gabi, ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa Maynila. Sa maliit na apartment ni Carla, ang hangin ay mabigat. Parang may bumibigat na presensya na hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng pagod na nararamdaman ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, matalim, nakatingin sa blankong papel na nasa harapan niya. Sa tabi ng mesa, ang amoy ng lumamig na kape ay lumalaganap habang ang tunog ng orasaan sa dingding ay tila bumubulong ng mga bagay na hindi niya maunawaan. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang huling natulog si Carla o kahit na nagising sa pakiramdam ng pagiging maayos. Ang bawat araw ay tila nagiging ekstensyon ng gabi, isang walang katapusang siklo ng pagod na hindi tumutulak sa kanya sa tulog, kundi sa mas matinding pagkaalerto. Sa una, ginamit niya ang kawalan ng tulog bilang kalamangan. Ang kanyang pagsusulat ay mas naging produktibo, mas malalim, mas madilim. Ngunit ngayon, ang mga salita sa kanyang mga pahina ay nagiging kakaiba. Hindi niya matandaan kung kailan niya isinulat ang ilan sa mga ito o kung ang mga ideya ay kanya pa rin. Sa isang sulok ng apartment, naririnig niya ang pagtulo ng tubig mula sa sirang gripo. Sa bawat patak, tila may ritmo itong sinusundan, isang musika na hindi niya maipaliwanag. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang paa ay naramdaman ang lamig ng sahig. Sa kanyang paglapit sa gripo, napansin niya ang isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang bagay na pamilyar ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang kanyang dibdib ay bumigat, ang kanyang hininga ay bumilis.
Hindi ito ang unang beses na may nararamdaman siyang kakaiba. Sa mga gabing tulad nito, naririnig niya ang tila mga boses na bumubulong sa kanya mula sa dilim. Ang mga boses ay hindi malinaw. Minsan, parang pangalan niya ang sinasabi. Minsan naman ay tila mga sirang pangungusap. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit sa mga gabing umuulan, ang mga boses ay mas malakas, mas malapit. Isang araw, sa desperasyon niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya, nagpasya siyang kumonsulta kay Dr. Luis, isang sleep specialist na kilala sa lungsod. Sa kanilang unang pagkikita, tinanong siya ni Dr. Luis, "Carla, kailan mo huling naramdaman ang tulog?" Hindi siya agad nakasagot. Sa halip tumingin siya sa doktor. Ang kanyang mata ay puno ng pagod, ngunit may kung anong kislap ng pagkamausisa. "Hindi ko na maalala," sagot niya sa wakas. "Pero hindi ko rin alam kung gusto ko pa. Parang mas produktibo ako ngayon." Tumango si Dr. Luis. Ngunit sa likod ng kanyang mata nakita ni Carla ang isang ekspresyon ng pag-aalala. Ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo para sa ganito. Ang utak mo ay maaaring naghahanap ng ibang paraan para makapagpahinga, at maaaring hindi ito palaging maganda. Sa mga sumunod na linggo, si Carla ay sumailalim sa iba't ibang pagsusuri. Ngunit sa kabila ng mga resulta, walang mali sa kanyang pisikal na kalusugan. Ang kanyang utak, gayunpaman, ay nagpapakita ng kakaibang aktibidad. Parang may bahagi nito na hindi natutulog, na patuloy na gumagana sa likod ng kanyang kamalayan. Sa kanyang pag-uwi mula sa klinika isang gabi, mas malakas ang ulan kaysa dati. Pinuksan niya ang pintuan ng apartment at ang amoy ng lumang papel at kape ay sumalubong sa kanya. Ngunit may kakaiba. Ang mga papel sa kanyang mesa ay tila gumalaw. Ang ilan sa mga pahina ay may sulat, mga pangungusap na hindi niya natatandaan na isinulat. Sa gilid ng isang papel, may nakasulat na, "Aw, Carla, huwag kang matulog. Nandito sila." Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinulot niya ang papel. Ang tunog ng orasan sa dingding ay mas naging malakas, mas bumibigat sa hangin. Sa likod ng kanyang isip, narinig niya ang isang boses. Hindi bulong, kundi sigaw. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit ramdam niya ang malamig na dampi ng ulan sa kanyang balat kahit nasa loob siya ng silid. Ang kanyang dibdib ay bumigat at ang kanyang isip ay nagsimulang magtanong, ang kawalan ba ng tulog ay biyaya o sumpa? Madilim ang silid ni Carla. Ang tanging ilaw ay mula sa maliit na lamparang nakapatong sa kanyang lamesa. Nakakalat ang mga papel, may mga sulat kamay na tila hindi natapos. Sa labas, naririnig ang tuloy-tuloy na patak ng ulan, ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dumadaan sa basang kalsada. Amoy kape ang hangin, malamig, ngunit mapait. Sa loob ng silid, ang oras ay tila nakalutang, hindi gumagalaw. Ang tunog ng orasan sa dingding ay parang bumubulong, hindi nagmamadali, ngunit paulit-ulit. Hindi natutulog si Carla. 3 buwan na. Sa simula, inakala niyang biyaya ito, isang kakaibang regalo para sa isang manunulat na tulad niya. Mas marami siyang oras para magsulat, mag-isip, maghanap ng inspirasyon. Ngunit ngayon ang kawalan ng tulog ay parang isang sumpa. Ang kanyang katawan ay pagod. Ngunit ang kanyang utak ay patuloy na gumagana, hindi tumitigil. Ang bawat tunog ng ulan ay parang hampas sa kanyang pandinig. Ang bawat bulong ng hangin ay tila may sinasabi sa kanya. Ang mundo ay parang masyadong gising, masyadong malakas. Sa mga oras na ito, madalas niyang tanungin ang sarili, ako ba'y baliw? O may kung aning mas malalim na nangyayari sa akin? Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Minsan, naririnig niya ang mga boses, mga bulong sa dilim. Minsan na nakikita niya ang mga anino sa gilid ng kanyang mata, mabilis na gumagalaw.
ngunit hindi nag-iiwan ng bakas. Sabi ng mga kaibigan niya, pumunta na siya sa doktor, kaya't sa wakas nagpasya siyang makipagkita kay Dr. Luis, isang sleep specialist na kilala sa Maynila. Sa unang pagkikita nila, tahimik si Carla. Pinagmasdan niya ang doktor, isang matangkad na lalaki na may manipis na salamin. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Hindi normal ang hindi natutulog, Carla, sabi nito. Ang utak mo kahit gaano pa katalino ay kailangan ng pahinga. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang nararamdaman? Paano niya sasabihin na hindi ito simpleng insomnia? May mga gabi na parang may ibang presensya sa kanyang silid. Hindi niya alam kung ito'y bunga ng pagod o ng kung anong hindi maipaliwanag na puwersa. Hindi niya maipaliwanag ang mga panaginip na hindi panaginip, mga imahe ng mga lugar na hindi niya pa napupuntahan, mga mukha ng mga taong hindi niya kilala, mga tunog na tila galing sa ibang mundo. Sa gabing iyon, matapos ang session nila ni Dr. Luis, umuwi si Carla sa kanyang maliit na apartment. Tulad ng dati, umupo siya sa harap ng kanyang lamesa, tinitigan ng blankong papel. Sa labas, ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Ang lampara ay tila mas madilim kaysa dati. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat kahit sarado ang bintana. At narinig niya ang boses, hindi malakas, hindi rin mahina. Isang bulong malapit sa kanyang tenga. Carla, hindi niya alam kung gising pa siya o tuluyan ng nilamon ng kanyang pagod na utak ang realidad. Tumayo siya, naghanap ng pinanggalingan ng tunog, ngunit wala. Ang silid ay nanatiling tahimik maliban sa tunog ng ulan, ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Ang bigat ng hangin, ang malamig na presensya. Bumalik siya sa harap ng kanyang lamesa, ngunit hindi na siya makapagsulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. May kung anong hindi tama. Ang kanyang kawalan ng tulog ay parang isang pintuan na unti-unting bumubukas sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang bagay na hindi niya kayang kontrolin. Sa labas ng kanyang apartment, ang orasan ay tumunog ng 3:00 ng madaling araw. Ngunit sa loob ng silid ni Carla, ang oras ay tila tumigil. At sa dilim, naramdaman niya ang presensya, mas malakas, mas malapit. Hindi niya alam kung ito'y bunga ng kanyang imahinasyon o kung anong tunay na nandyan. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, hindi na siya nag-iisa. Bumubuhos ang ulan sa labas. Ang tila walang katapusang ritmo ng patak nito ay nagiging musika ng kalungkutan sa maliit na apartment ni Carla. Ang mesa niya ay puno ng papel, mga pahinang punong-puno ng malalalim na salaysay, mga ideya, at mga tanong na tila na hindi niya mahanapan ng kasagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang tasa ng kape, malamig na, pero hindi niya magawang itapon. Ang amoy ng lumang papel at ang bahagyang singaw ng kape ay parang bumabalot sa buong silid, nagbibigay ng pakiramdam na ang lahat ay nakapirmi sa oras. Madaling araw na, ngunit gising pa rin si Carla. Hindi na siya nagtataka, hindi siya natutulog, hindi sa ayaw niya kundi tila hindi na niya kaya. Sa loob ng 2 buwan, hindi niya naramdaman ang bigat ng pagod na nagtutulak sa tao upang pumikit at magpahinga. Nagiging produktibo siya, oo, pero may kung anong bumabagabag sa kanya. Ang mga salaysay na isinusulat niya ay tila hindi lang nanggagaling sa kanyang imahinasyon. May mga detalye, mga damdamin na parang hindi niya pag-aari. At sa bawat pahina, nararamdaman niya ang malamig na dampi ng hangin na tila may bumubulong sa kanyang likod. Nagring ang telepono, napatingin siya rito. Halos ayaw niyang sagutin. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Sa wakas, pinulot niya ang handset.
"Carla, si Dr. Luis ito," sabi ng boses sa kabilang linya. Malalim at kalmado ang tono ng doktor, pero may bahid ng pag-aalala. "May mga resulta na ako sa pagsusuri mo." Tumahimik si Carla, ang tunog ng ulan sa labas ang tanging naririnig niya. "Anong nakita mo?" tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung gusto niyang marinig ang sagot. "Carla, ang utak mo ay nasa estado ng heightened activity. Parang hindi ito nagpapahinga pero may isang bahagi na hindi namin maipaliwanag. Parang may gaps sa aktibidad pero hindi namin makita kung bakit." Tumigil si Dr. Luis, tila nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang mga natuklasan. "May mga pagkakataon ba na parang may naririnig kang kakaiba o may nakikita kang hindi mo maipaliwanag?" Napatingin si Carla sa bintana. Sa likod ng ulan, sa dilim ng gabi, parang may aninong gumagalaw. Hindi siya sumagot agad. "Oo," sagot niya sa wakas. Halos isang bulong. "Pero hindi ko alam kung totoo o kung ako lang ang gumagawa ng mga iyon." "Carla, kailangan nating mag-usap ng mas malalim. May trauma ka bang hindi mo pa natatanggap? May nangyari ba sa nakaraan na maaaring konektado sa nararamdaman mo ngayon?" Napalunok si Carla. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa telepono. Hindi niya gustong pag-usapan yung nakaraan. Ang nakaraan ay tulad ng isang silid na matagal ng sinarhan, puno ng alikabok, puno ng mga bagay na masakit balikan. Pero sa isang banda, alam niyang hindi niya maiiwasan ito. Nang ibaba niya ang telepono, bumalik siya sa mesa. Sa kanyang harapan ay isang diary. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay na tila hindi sa kanya. Hindi niya maalala kung kailan niya isinulat ang mga iyon. Pero ang mga salita ay pamilyar. "Hindi ako nag-iisa," nakasulat sa isang pahina. Ang dilim ay may mata. Napatingin siya sa orasan. 3:00 na ng madaling araw. Sa likod ng kanyang upuan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may dumaan. Ang balahibo niya sa braso ay tumayo at ang puso niya ay bumilis ng tibok. Hindi siya nag-iisa. Hindi lang sa kanyang isipan kundi sa mismong silid na iyon. Sa labas, ang ulan ay patuloy na bumubuhos pero sa loob ng apartment ni Carla ang katahimikan ay parang sumisigaw. Napahawak siya sa diary. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Sa isang iglap, narinig niya ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa kusina. Tumayo siya. Ang mga paa niya ay mabigat. Ang bawat hakbang ay parang hinihila ng lupa. Nang makarating siya sa kusina, wala siyang nakita. Pero ang malamig na dampi ng hangin ay naroon pa rin at tila may boses na bumubulong sa dilim. "Carla!" Sa gitna ng madaling araw, nakaupo si Carla sa sulok ng kanyang maliit na apartment sa Maynila. Ang mga papel na puno ng mga sulat kikamay ay nakakalat sa lamesa nga. Ang tinta sa ilan ay tila bumubura na nadulot ng dampi ng malamig na hangin. Sa labas, ang ulan ay walang habas na bumubuhos. Ang tunog nito'y nagpapalakas sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng silid, isang lumang orasaan ang mahinang tumitiktik. Bawat segundo'y parang martilyong tumatama sa kanyang utak. Hindi na niya matandaan kung kailan siya huling natulog. 3 buwan na ba? 4. Wala nang saysay ang bilang. Ang kawalan ng tulog ay naging bahagi na ng kanyang buhay, isang bagay na una niyang tinanggap bilang biyaya. Sa bawat gabing hindi siya natutulog, mas marami siyang nasusulat ng mga kwento, tula, mga ideya na tila dumadaloy mula sa isang hindi maipaliwanag na lugar sa kanyang isipan. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, ang biyaya ay unti-unting naging sumpa. Sa kabila ng kanyang pagod, hindi siya makatulog. Ang kanyang katawan ay tila isang makina na hindi kayang huminto. Ang kanyang isipan, bagamat puno ng ideya, ay nagsimulang maglaro ng mga kakaibang imahe. Minsan, sa kalagitnaan ng pagsusulat,
Nararamdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa bawat paglingon wala siyang nakikita. Ngunit ang pakiramdam ay naroon, malamig, mabigat, at hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, nagpasya siyang tawagan si Dr. Luis, isang sleep specialist na inirekomenda ng kanyang kaibigang si Mira. Sa unang pag-uusap nila, sinabi ni Carla ang lahat. Ang kawalan ng tulog, ang mga kakaibang nararamdaman, pati na ang mga delusyon na nagsisimula ng magpakita. Hindi nag-atubili si Dr. Luis na tumugon. Carla, sabi nito, ang utak ng tao ay may hangganan. Ang kawalan ng tulog ay maaaring magdulot ng mga epekto na hindi natin inaasahan. Kailangan nating suriin ito bago pa lumala. Ngunit sa kabila ng kagustuhan ni Dr. Luis na tumulong, may bahagi kay Carla na nag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ang kanyang nararanasan ay bunga ng insomnia o kung may mas malalim na dahilan, isang trauma na hindi niya matandaan o marahil isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siyang makipagkita kay Dr. Luis sa susunod na linggo. Habang iniisip ang kanilang napag-usapan, narinig niya ang tunog ng ulan na lalong lumalakas. Sa kabila ng ingay nito, may ibang tunog na umagaw sa kanyang pansin, isang mahinang bulong mula sa dilim. Hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling ito. Tumayo siya, lumapit sa bintana, ngunit walang tao sa labas. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagkukubli sa anino ng mga puno. Ang bulong ay tila nagmumula sa loob ng kanyang silid, ngunit wala na siyang makita. Dahan-dahan siyang bumalik sa lamesa, ang puso ay bumibilis. Sa kanyang pag-upo, napansin niya ang isang papel na hindi niya maalala kung kailan niya isinulat. Ang tinta nito ay sariwa, ngunit ang mga salitang naroon ay hindi kanya. Hindi ka nag-iisa, ang nakasulat. Ang bawat letra ay tila lumalabas sa papel. Nanginig ang kanyang kamay habang hawak ang papel. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang na may malamig na dampi sa kanyang balikat, parang ulan na pumasok sa loob ng silid. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit ang pakiramdam ay naroon, isang presensya na hindi maipaliwanag, isang bigat na bumalot sa kanyang buong katawan. Sa dilim ng gabi, habang patuloy ang ulan, naramdaman ni Carla na ang kanyang kwento ay hindi lamang nasa papel. Ang kanyang buhay ay tila nagiging bahagi ng isang kwentong mas malaki, mas misteryoso at mas nakakabahala kaysa sa kanyang mga sinulat. Sa kanyang isipan, naglaro ang tanong, ang kawalan ba ng tulog ay isang sumpa o ito'y daan patungo sa isang katotohanang matagal nang nakatago? Madilim ang silid ni Carla, tanging ang ilaw mula sa maliit na lampara sa tabi ng kanyang mesa ang nagbibigay liwanag sa paligid. Ang mga papel na puno ng sulat kamay ay nagkalat sa lamesa, sa sahig, pati na sa kama. Tila walang hanggan ang kanyang pagsusulat. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Ang patak nito'y parang mabibigat na hakbang na sumisindak sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila bumibilis, nagiging mas malakas na bawat segundo, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang aroma ng kape ay nananatili sa hangin, ngunit ang tasamad sa kanyang tabi ay matagal nang malamig at hindi na niya inabot. Hindi na natutulog si Carla. Hindi niya matandaan kung kailan ang huling beses na pumikit siya at tuluyan siyang nilamon ng antok. Sa simula tinanggap niya ito bilang biyaya, isang pagkakataon upang mas mapalawak ang kanyang pagsusulat. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat, ang pagkalito, ang mga bagay na tila gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Hindi niya alam kung ito'y bunga ng pagod o ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Ang pag-uusap nila ni Dr. Luz ay nagsimula ng mahinahon,
Isang klinika sa Maynila na may malamig na hangin mula sa aircon, ang mga dingding ay kulay puti, walang kahit anong dekorasyon. Sa simula, inisip ni Carla na simpleng medikal na konsultasyon lang ito, isang saglit na sandali upang malaman kung ano ang mali sa kanya. Ngunit ang mga tanong ni Dr. Luis ay tila bumabaon sa kanyang pagkatao. Carla, kailan mo napansin na hindi ka na natutulog? Tanong ng doktor. Ang kanyang boses ay mababa, puno ng konsentrasyon. Hindi ko sigurado. Siguro mga 2 buwan na sa simula. Hindi ko ito pinansin. Akala ko normal lang, stress lang dahil sa pagsusulat. Pero ngayon, parang iba na. Tumigil si Carla. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. May mga bagay na hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong muli ni Dr. Luis. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila sinusuri ang bawat galaw ng kanyang mukha. May mga boses sa gabi. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Minsan may mga anino sa gilid ng silid pero pag tiningnan ko wala naman. Minsan parang hindi ako mag-isa dito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinasabi ito. Ngunit pilit niyang pinipigilan. Ang doktor ay tumango, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Carla, ang utak ng tao ay may paraan ng paglalaro kapag hindi tayo natutulog. Ang kawalan ng tulog ay maaaring magdulot ng hallucinations, delusion. Ngunit gusto kong malaman, may nangyari ba sa'yo sa nakaraan na maaaring konektado dito? Tumahimik si Carla. Ang tanong na iyon ay tumama sa kanya, parang isang malakas na hampas ng hangin. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi na pinilit niyang kalimutan. Ngunit sa bawat araw na hindi siya natutulog, ang alaala ay bumabalik ng mas malinaw, mas masakit. Wala akong maalala, sagot niya. Ngunit alam niyang hindi totoo yun. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin sa doktor. Sa kanyang pag-uwi, ang ulan ay nagpatuloy sa pagbuhos. Ang bawat patak ay tila nagdadala ng bigat sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa kanyang apartment, ang dilim ay tila mas makapal kaysa dati. Ang mga papel sa lamesa ay tila gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Ngunit nang tingnan niya, wala naman. Ang tunog ng orasan ay mas malakas, mas nakakasindak. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, naramdaman niya ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang batok kahit na sarado ang lahat ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ng panulat. Sa sulok ng kanyang mata, may anino na tila nakatayo, nakatitig sa kanya. Ngunit nang lingunin niya, wala ito. Hindi delusyon, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi naririnig. Ngunit sa likod ng kanyang isip, alam niyang may isang bagay na nagbabantay. Madilim ang silid ni Carla. Ang tanging liwanag ay mula sa bintanang binabasa ng ulan. Ang tunog ng patak nito sa salamin ay tila orkestra ng kalungkutan, paulit-ulit. Walang tigil, parang ang mga kaisipan niya na hindi matahimik. Sa mesa niyang puno ng nakakalat na papel, nakapatong ang isang lumang makinilya. Ang tinta nito'y halos ubos na, ngunit hindi siya tumitigil sa pagtipa. Hindi natutulog si Carla. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang lahat. Basta isang araw, nagising siya at mula noon, hindi na muling dumapo sa kanyang mata ang antok. Sa una, inakala niyang kalamangan ito. Mas maraming oras para magsulat. Mas maraming ideya ang lumalabas. Ngunit, habang tumatagal, ang kawalan ng tulog ay tila isang sumpa. Ang kanyang mga mata, bagamat mulat, ay tila laging pagod. Ang kanyang katawan, bagamat gumagalaw, ay parang hinihila ng kung anong hindi maipaliwanag na bigat. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang bulong. Hindi ito galing sa labas.
Ang ulan ay sapat na malakas para takpan ang anumang tunog mula sa kalye. Ang bulong ay parang nasa loob ng kanyang silid. Dumadapo sa kanyang pandinig gaya ng malamig na dampi ng hangin. Napapikit siya, pilit inaalis ang tunog, ngunit naroroon pa rin ito. Carla, bulong nito, mabagal, malalim, parang hinihila siya sa kung anong lugar na hindi niya maabot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang ulan ay bumubuhos ng walang awa. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumukurap-kurap. Nagmumukhang mga mata ng kung anong nilalang sa dilim. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang may nakatingin sa kanya mula sa labas. Wala namang tao sa kalye. Lahat ay nasa loob ng kanilang mga bahay. Nagtatago mula sa lamig ng tag-ulan. Ngunit ang pakiramdam ng presensya ay hindi nawawala. Naalala niyang may appointment siya kay Dr. Luis kinabukasan, isang sleep specialist na inirekomenda ng kaibigan niyang si Mara. Carla, hindi normal to, sabi ni Mara sa kanya. 1 linggo ang nakalipas. Baka kung ano na ang mangyari sa utak mo, hindi ka ba natatakot? Hindi siya sumagot noon. Paano mo sasabihin sa isang tao na ang kawalan ng takot ay bahagi na ng problema mo? Na ang pinaka nakakatakot ay ang kawalan ng emosyon. Ang pagiging manhid sa kung anong dapat ay natural na takot o pag-alala. Sa kabila ng pagod, bumalik si Carla sa kanyang mesa. Ang mga papel ay puno ng kwento, mga kwentong tila hindi niya isinulat, ngunit naroroon. Mga karakter na hindi niya maalala kung kailan niya na naisip, mga linya ng dialogo na parang narinig niya sa kung saan. Ang makinilya ay tila may sariling buhay. Ang mga letra ay bumubuo ng mga salita na hindi niya kinokontrol. Carla, muling narinig niya ang bulong. Mas malakas ngayon, mas malapit. Tumigil siya sa pagtipa, ang mga daliri niya ay nanigas sa ibabaw ng makinilya. Ang tunog ng orasaan sa dingding ay biglang tumahimik, isang bagay na hindi niya napansin dati. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong silid, maliban sa boses na iyon, na ngayon ay nararamdaman niyang nasa likuran niya. Mabagal siyang tumingin sa kanyang balikat, ngunit wala siyang nakita. Hindi niya alam kung delusyon lang ito o kung may ibang nangyayari. Ang kanyang kawalan ng tulog ay nagdudulot ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag, mga tunog, mga anino, mga kwentong lumalabas sa kanyang makinilya na hindi niya alam kung saan nagmula. Ngunit sa kabila ng takot, sa kabila ng pag-aalinlangan, may bahagi sa kanya na gustong malaman ang katotohanan kahit pa ang katotohanan iyon ay magdadala sa kanya sa lugar na hindi niya kayang takasan. Muli niyang narinig ang bulong, Carla, huwag mong takasan.